What's up mga travelers, and welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong topic na naman tayo, panibagong umaga, panibagong sunrise mga travelers, no. For today's video, ito. At maraming nagre-request sa atin update. Syempre, lahat ng mga nag-comments doon patungkol dito ay syempre babanggitin na natin sa vlog na ito mga travelers, no. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman subscribe na kayo sa ating channel at click nyo na rin ang bell icon dyan sa baba mga travelers, no. Ayun. Maraming nagre-request sa atin kung kamusta na ba yung ating trike sa 2026. Gawa ng yung mga comment doon ay 2025 pa. So ngayon, sa video ito mga ka-travelers, so re-review natin to. At least makikita ng mga ka-travelers natin kung kamusta na ba yung ating trike. So mga ka-travelers, update tayo 2026 kung ano na ba nangyari dito sa trike natin. Kasi nga maraming mga nagsasabi o mga nagtatanong sa atin kung buhay pa ba. Kasi isa ito sa mga sinasabi natin na matibay at pangmasa. So pwede pang matagalan na gamitan. So itong trike natin mga travelers, nakuha natin sa Rusi second hand. Nung nakuha natin second hand, syempre expected talaga natin dyan ay yung kanyang mga cover, yan, at yung kanyang hindi gaano maganda, no. So after na nakuha natin, syempre nag-down tayo ng 3,000 pesos second hand kasi, then magmo-monthly tayo ng 3,100 pesos yung ating monthly dito sa trike na to. So and then on after mga travelers ay wala ito. Yung cover niya, yung original na green, pangit. So, hindi, basta i-flex ko na lang yung lumang picture dyan sa screen, no? Kung ano yung itsura niya. So, napakapangit ng itsura nito dati. Hindi ganito kaganda. After a month, siguro mga 6 months, nung medyo naka-budget na tayo, ay pinaganda natin. At pinalitan natin ng cover. Kasi yung cover nun na green, yung old ay talagang sirang-sira na mga travelers, talagang wasak-wasak na at napakapakit tingnan ng cover nito dati. And nagpalit tayo nito, halagang 5,000 itong cover, pero napakaganda, napakatibay at tumatagal ito. Gawa ng original ng Maruyama ito. So kahit ibilad mo sa init ulanan mo, hindi pa yan basta-bastang masisira itong cover na yan. And next naging project ko dito ay upuan. Ito, papakita ko sa inyo. Dahil nga yung ating mga pasahero dati ay nasasakitan sa puwet, no? Bumili tayo ng foam. At pinalagyan natin ng makapal na upuan yan, guys, oh. So napakakapal ng upuan na ito na nilagay natin dati. So para hindi rin masaktan yung ating pasahero pagka mag-bounce sa lubak itong ating trike, gawa ng napakatagtag ito pag walang karga. At kahit may karga ka isa na pasahero, kawawa din naman yung pasahero mo. At ang naging next project natin dito ay ito. So dahil nga nung time na after 6 months, no, inuna ko yung cover na panahon ng umuulan, then sinunod ko to. Ito yung isa sa naging next project ko, gawa ng ito rin ang pwedeng maging problema sa ating trike pagdating ng tag-ulan mga ka-travelers. So ipapakita ko na sa inyo yung itong side cover. Itong side cover kasi, naisip ko nung time na nabasa ako sa loob, gawa ng yung ulan, umaambi, pupunta dun sa driver side. So nung pupunta dun sa driver side, ay syempre, basa na rin ako, pati pantalon ko basa. So naisip ko maglagay na ito. Bumili ako ng cover, 150 pesos lang to. Bali, dalawang metro, 300. Plus nito, ay ito pa muna pala, aluminum 150. So 450. 400 plus mga travelers. And ako lang naglagay dito, binutasan ko, binirnahan ko yung bawat side ng frame ng chariot, and then kinunik ko yung aluminum papunta dito sa baba. So ayan, nagkaroon na tayo ng side cover and protected na tayo sa ulan, pati yung mga gamit natin dito protected na. So nung nilusong natin sa ulan, sa napakalakas na ulan mga ka-travelers, ay meron pa rin talagang nababasa pa rin sa loob, no? At yung time na
na-discover ko itong gilid pala. Ito yung bawat side na to, mayroong space po dyan. Yan, gilid ng frame. Dito po pumapasok yung ulan pagka tumaga sa ating frame, windshield. Napupunta po rin dun sa may parang rubber na yan. Yan, dyan po sumusuhot yung tubig ulan. Kaya kinakalawang yung frame natin dun sa loob. So yung tube, yung square tube na yan, pinapasukan po yan ng tubig. Saan po dumadaan? Dito po sa gilid. Ito, sa gilid tsaka dun. Dito sa gilid. Ito. Yan, dito napasok yung ulan. Tubig ulan. So naisip ko, bumili ng silicone sealant na kulay black. And pinaglalagyan ko to mga ka-travelers. So, yung bawat kawang yan, yung space ng ating frame, puro tapal po ng silicone sealant yan. Wala pong malusutan yung tubig ulan dyan. So yan po yung idea ko kung paano ko siya solusyonan yung tubig doon na pumapasok doon sa loob at kinakalawang yung loob ng ating dito. So the next natin dyan mga ka-travelers, both side, ayan, nalagyan ko na. At syempre, isa rin sa naisip ko, itong side cover na tela. So naisip ko yan para syempre pag iiwan ko yung trike, pwede ko siyang i-close. So magaan lang kasi yung tela. Yan. Magaan lang kasi siya dalhin, kaya talaga namang ganyan lang ang pinagawa ko. Then naglagay lang ako dito ng tansi na pagsusuhutan nitong ating tela, din brace para sa magkapitan ng ating tali. Yan. And pinalagyan ko na rin siya ng parang butunis na pwede siya ilak. So papakita ko sa inyo guys, no? So pwede na yan siya malak. Yan, meron siyang butunis. So usog lang natin. Yan. So yun, no? Yan. Pwede na yan siya malak mga travelers. Meron siyang butunis. Yan. Yun. So yun, diba? Nakalak na. So wala nang manghialam dyan o malikot na kamay ang pwedeng kumuha, gawa ng nakalak na. Yan. So yun yung dinagdag ko itong tela. 100 pesos yung amount nito. Then 100 pesos kabila, bali 200 pesos lahat. Napakamura. And then next naging project natin, nung panahon din ng tag-ulan, pero this 2025 na, nakaisip din ako ng isang idea na para maging komportable pa tayo at hindi tayo mabasa ng ulan. Yung ating tuhod, gawa ng yung makina, napakainit. At kung wala itong cover na yan na sa harap natin, ang nangyayari, nababasa yung ating paa. So mapapasma yung ating paa. Kaya naglagay ako na ito guys. Ito yung nilagay ko sa ating paa. Yan. Para in case na tumasik yung tubig na nanggagaling dito sa ating gulong, hindi po mababasa yung ating paa doon. So protected yung ating paa. Yan, nasa tubig na tumatalasik na nagmumula dito sa ating gulong. So sa oil maintenance mga ka-travelers, ang the best na oil ang pwede dito ay Shell. Yan po yung advisable, and yung mga 20W50 na viscosity. Yan, pwede rin sa Petron. Okay, so nilalagay ko dito ay Shell Advance. And ano pa, yung gulong ko, stock pa yan lahat, hindi ko pa napalitan ng gulong dahil nga napakatibay naman yung ating gulong mga travelers, no? And hindi pa yan nakatry ng vulcanizing o na-flat, hindi pa siya na-flat. So mula nang binili ko dati, napakakuna talaga ng gulong na yan. Nylon type kasi yung brand ng gulong, kaya tibay. And ito, kadalasan sa mga nasisira dito, dalawang beses na ako naputulan ng tinatawag na clutch cable. So dapat meron kayong clutch cable na dala kahit saan kayo pumunta, bumiyahe, para engage na maputulan kayo nun, ay hindi kayo mahirapan magtulak. Gawa ng napakahirap itulak to pagka naputulan kayo nyan. Okay, sa makina medyo umiingay siya after 6 months, kaya need nyo ipa-tune up yung makina, lalo na pag araw-araw ginagamit, mas mabilis na umingay ang makina. So dahil nga made in China yung ating makina, kailangan alaga sa langis. Mas mag-iigay kung every 2 months palit na agad para mas tumagal yung makina. And spark plug, napalitan ko na rin yan. Ang brand po niyan ay NGK. So napakatibay po ng NGK na, basta original lang yung spark plug niya ng NGK, eh the best po dyan sa ating trike, no? So yung ating side mirror kasi dati nasagi,
saging ang kasama natin. So nagpalit tayo ng side mirror na ganitong klase. Yan, so napakatibay na itong mga ka-travelers. Side mirror na pinalit natin. Malaki yung ito nyo, yung hindi nito basta-basta mapuputol. Ang problema ko lang dito, hindi siya natutupi. Ibig sabihin, hindi siya nagagano na iikot. So steady siya. Once na ito ay nasagi, ay posibleng maputol dito sa puno. Ito kasi yung mahina, pero ito matibay itong kanyang brace. Walang problema yan mga ka-travelers. Okay, so papakita ko lang yung ating chassis kasi may nagtanong sa atin kung matibay ba yung chassis natin. Ayan po, napakatibay, napakalaki po ng chassis nya, napakatibay po yan. So hindi po yan basta-basta mapuputol kahit kargahan mo ng ilang tinulada yan. Ang maximum na naikarga ko lang dati dito ay bumigat lamang ng 1.5 tons lang ang bigat niya. So yun ang pinakamabigat ko na karga dito sa chariot. Hindi ko na siya kinargahan ng napakabigat gawa ng baka masira at mas lalong gagastos yung aking mas lalong mapapagastos ako dito. So ayun lang yung yung kinarga ko pinakamabigat. Okay, dito sa loob naman. Punta tayo dito. Yun nga, sinabi rin kanina, nagpalit tayo ng PUM. So nagpagawa tayo ng upuan talaga na makapal para hindi masakit sa puwet ng sumasakay dito. Yan. Okay, maluwag na yung kanyang screw yan sa likod. So nag-additional din ako ng ilaw o signal light dito sa likod kasi yung signal light natin dito napakahina po niyan, hindi po minsan din mapapansin sa araw. Yan, lalo pag malakas yung sinag ng haang araw, hindi po basta-basta napapansin tong signal light natin. So additional ako ng signal light na ganito. So maraming LED dito, nilagyan ko lang ng tape yan para hindi makasilaw sa mata. So naglagay ako ng tape na ganito at left and right yan, di pansinin na pag sumisignal tayo. Then yung brake light natin okay lang siya. Ito lang talaga yung signal, importante pagka lumiliko tayo sa kaliwa. Yan. Okay, so ito po, kung makita nyo yung pula na yan, ako naglagay niyan, design lang yan siya guys, no? Nilagay ko lang siya ng design para in case na basta pag forma lang, no? Zipper, matibay yung zipper na ginawa ng Manila Upholstery, oh. Malaki kasi yung zipper na nilagay, kaya talaga namang napakatibay guys. Yan. So gagawin ko pa, paalain ko pa yung aking frame ng bubong o ng aking tulda gawa ng medyo tabingi, oh. So yung itong ating frame sa windshield natin bumangga na doon sa bumabangga kasi dito sa ating frame sa ating bubong, sa ating tulda, kaya nagiging na tinulak ng tulda natin ng frame ng windshield natin dito, kaya minsan maluwag siya. Okay, so kung may mga tanong kayo guys, comment lang kayo sa ating comment section dyan, no? Para updated din kayo sa ating mga vlog at magawa natin ng vlog guys, no? So kung mapapansin nyo, cargo type versus passenger type, ito kasi passenger type. Ngayon maraming tataka bakit daw napakatagtag ng cargo type, samantalang itong passenger type okay naman. So ito po yung pinagkaiba yan. Si cargo type kasi wala siyang shock absorber. Ito naman si passenger type meron. Papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang shock absorber na sa baba yan. Sa ilalim, ayun, no. So ayun yung kanyang shock absorber guys sa kabila. Yan, ayan yung parang tubo na yan. Yan po yung shock absorber niya yon. So yan po yung i-stabilize ng tagtag o ng tagtag niya. Nagbabawas kasi yung sa cargo type talaga namang napakatagtag nun kasi nagawa ng nakadesign talaga sa pangkargahan yun. Kaya napakatagtag talaga. Dapat nun may karga ka na sobrang bigat o mabigat. Dito naman pag may karga ka naman dalawa na mabibigat, okay naman siya mga travelers. At hindi naman siya matagtag na. Nababawasan yung kaldag ng trike. So okay na okay ito mga travelers. Kung kuha ka ng ganito, kailangan, itong advice ko sa inyo, kailangan malaga ka. At kailangan masilan ka rin mga travelers, gawa ng may pagkakataong pagka natsambahan ka nito na masira ay mahirapan ka na
hanap ng pyesa. So, sa Shopee meron din naman. So, ito pa pala, hindi ko napakilala sa inyo. May isa tayong pyesa dito. Ito po yung low gear. No? Ginagamit lang po yan sa paahon at mabigat na kargahan at akyatan. So, hindi po yung ginagamit sa palusong. Pag ginamit mo sa palusong yan, masisira yung gearbox mo. So, ginagamit po yan sa akyatan lang, ahonan. So, ayan mga travelers, syempre, subscribe nyo na yung ating channel. At syempre, kung pwede naman, pakiclick naman guys ang subscribe button at click nyo po yung bell and click nyo po yung all para updated kayo sa ating mga vlog dito sa ating mga biyahe sa trike na to. So, yun mga travelers, thank you for watching. Maraming salamat sa panood nyo sa ating vlog sa araw na ito guys. Thank you for watching guys.